what do you mean by complementary feeding? Ano ba yan? Kasi alam lang natin breastfeeding di ba? Ano po yung complementary feeding? Go ahead po. Ayan. Salamat po sa pag-imbita sa akin. Talaga pong nag-make ako ng time nung sinabi po sa akin na makakatulong po ako sa new moms. So pag sinabing complementary feeding, kagaya ng sinabing complementary, kino-complement po niya. Hindi siya meant para palitan ng breastfeeding. Kailangan siya para sabayan yung mga nutrients po na ihahatid ng pagbe-breastfeed. So hindi siya pagpalit, kundi pasabay ng breastfeeding para po mapunan yung magkukulang na naibibigay galing sa breastfeeding. Ayun. So in other words, Miss Annie, it is not a substitute. Okay? It's just something that you add or you supplement to breastfeeding. So very clear po yun mga kasangbahay. Hindi po natin papalitan ang breastfeeding. Idadagdag lang po natin kasi complementary. Okay, so Dr. Grace, I will give you now to Ma'am Annie who also has questions. Okay. Ma'am Annie, go ahead. Thank you very much, Attorney Dot. Napakaganda nitong pinapaliwanag na complementary feeding, not substitute. Baka iniisip nyo, substitute. Hindi po. Klaro yan. Okay. Dr. Grace, at what month usually nagsisimulang mga ilangan ng ibang nutrients po aside sa breast milk yung isang infant o yung isang sanggol? Attorney Dot, alam ko. Ikaw ba, Attorney Dot, nag-breastfeed ka? Yes, pero sandali lang kasi sobrang sakit. Hindi ko talaga kaya. I think mga 3 weeks lang. Kaya etong sinasabi yung topic po natin ngayon, ginawa ko po yung ganyan, complementary. Kaya maganda po na ma-share po natin yung complementary feeding. Ano nga ba yun? Sige po, Dr. Grace, pakisagot lang po yung tanong po ni Ma'am Annie Lantoy. Opo, thank you, Attorney Dot. Dr. Yes, Grace. Ma'am Annie. Thank you. Yes, Ma'am Annie, thank you po dun sa tanong nyo. Ang pagpapa-complementary feeding po, o yung dagdag nga sa breastfeeding, dahil sa mga pag-aaral po, nakikita nila na yung nutrients na naihahatid ng breast milk, kailangan na po siyang punan sa edad na 6 months old o pag binilang po natin sa days, 180 days ng buhay ng isang sanggol. At this time, kaya na po nila na i-hold ang head at kaya na niya yung umupo ng may support at handa na yung kanyang tiyan dun sa mas maraming laman na bukod sa breast milk, lalagyan na natin ng complementary semi-solid papunta sa solid food pag po mas lumaki na siya. At this point din po, tumataas na yung requirement ng pan. Kaya po, kailangan, bukod sa breast milk, dadagdagan din po ng complementary feeding. Ganun pala yan. Alam mo, Attorney Dot, dapat yung mga bagong nanay nakakausap si Dr. Grace. Alam nyo ba yan? Attorney, kung ikaw ay nasa probinsya at hindi ka masyadong nararating ng mga panahon natin, hindi mo nararating yung mga itong klaseng impormasyon. Abay talaga naman, mahirapan ka. Pero ang kagandahan naman doon sa mga liblib na lugar, kasi wala naman silang pambili ng gatas, breastfeed talaga ang ginagawa nila, Attorney Dot. Sige. Pero, mayroon mga bindagdag na baka hindi nyo alam, which is very important. Attorney Dot, as we move on, marami pa tayong maitatanong kay Dr. Grace. Sige po, ibalik ko sa inyo, Attorney Dot. Thank you po. Yes, actually, merong follow-up question yung tanong mo, Miss Annie. Doktora, explain niyo po sa amin, bakit po ba kailangang maunawaan ng bawat ina, lalo na po yung mga bagong nanay, na gatas lang ang dapat ibigay sa first months ng baby at hindi kailangan ng tubig? At ano po ang mangyayari kung papainumin po ng tubig kahit bawal? Nako, ayan na. Yan ang kinakatakot ko, Miss Annie. Diba? Pag hindi alam ng parents kung ano. Opo. Oo, sige nga. Go ahead po, Doktora. So, ano nga po, di ba? Pag breast milk, since yun talaga dapat yung number 1 natin na choice
bago tayo, kagaya na ginawa mo, ma'am, di ba? Nag-breastfeed ka muna, tinry mo muna yon and then saka ka palang nag-formula. Nung yung pagka-breast milk po kasi, sapat na po yung water content dapat noon na para masuplayan yung hydration ng baby. Yung baby, ibig sabihin na sinabi natin, mula 0 hanggang 6 months. So, beyond, dun sa period na yon, hindi natin sila dapat binibigyan ng plain water dahil unang-una, yung kalinisan nito, mahirap i-ensure na malinis yung tubig na ibibigay natin. At pangalawa, yung po kasing water na sumobra, maaari pong makikistorbo sa balanse ng mga electrolytes ng isang bata. At ang kokonting mali dun sa balanse na yon, maaring makakos po ng mga problema kagaya ng mga seizures or overload ng fluids. Kaya kapag po breast milk siya, breast milk lang po dapat ang ibibigay. Wala pong additional water para sa below 6 months old na bata. Attorney, Ayun. baka mamaya may Yun naman, naglalakas Miss Annie, loob na magpainom ng hindi nyo alam. Naku po. Anong mangyayari? Halimbawa, hindi nakakaalam yung nanay, Attorney Dodd. Sorry for Attorney, sandali lang po. Kung Go halimbawa, ahead, go ahead. Oo. Attorney, halimbawa, hindi alam na bawal pala na painom din ng tubig yung ganung mga edad. Paano po yan kung napainom? What will happen to the infant? What will happen doon sa sanggol? Ayun nga po, pagka nasobrahan, malaki po yung chance na pagka napasobra, magkakaroon po ng over delivery ng water. So parang intoxication ng water. So pag nangyari po yun, magkakaroon siya ng ibang mga simptomas na hindi okay para dun sa bata. Kaya po dapat matandaan na hindi po binibigyan ng additional water. Pati din po yung mga nagtitimpla, di ba? Yung paano kung hindi breast milk, let's say. So, kailangan po kung ilan po yung sinasabing direction kung paano i-dilute yung formula niya, dapat susundin po yun. Kaya dapat din po, lagi natin ka-communicate ang ating mga pediatricians sa kung paano gamitin ang mga ito. So, but para hindi ka magkamali, breast milk is best. Okay. Thank you for that, Dr. Grace. Attorney Dot, alam ko mayroon kang mga follow-up questions niyan. Go ahead, please. Thank you. Oo. Actually, Miss Annie, before my question, I just want to share, true story, Meron kami dati na kapitbahay. Well, parang kinukuha namin siya every now and then para tumulong, kunwari sa plumbing, sa carpentry, binibigyan lang namin siya ng trabaho. Yung mami ko, maraming tinutulungan. Pero medyo mahina ang utak niya, And Miss Annie, nagkaroon ng baby yung parang ka-live-in niya. Pareho silang mahina ang utak. Alam mo, nagkaroon sila ng anak kasi maganda mong itsura nila. Baby, ang cute dinadala sa amin. Napakataba, ang ganda ng muka. And then, nabalitaan na lang namin, Miss Annie, namatay. What happened? So, hindi namin malaman bakit ano nangyari. So, nung nagpunta kami sa wake, Miss Annie, alam mo, nalaman namin, pinapainom nila ng kondensada. Condensed milk. Can you imagine? Medyo mahina nga talaga yung yung comprehension brains nila. So, yes, it's so sad. It's so sad. Ibig sabihin, hindi sila nagpa-advise sa mga doktor. Akala nila ang cute dahil ang taba-taba. Yun pala, mali na yun. Mali na yung iniinom, So, Dr. Grace, since you have already opened the topic on complementary feeding, ano po bang mga klaseng pagkain po na specific food na pwede pong maibigay doon po sa mga sanggol during the complementary feeding period po? Go ahead po, Doktora. Okay. Yes po. So, ganito po yun. So, di ba, nagsabi na tayo kanina, pag 6 months nag-uumpin sa mga pwedeng ibigay. Boiled, tapos minash po na mga patatas, o kaya ay carrots, yung malalambot po na pwedeng i-prepare ng mash or thick na porridge. Tapos, ito po, hindi po siya isang mangkok
2 to 3 tablespoons lamang po kada pagpapakain. So hindi po ibig sabihin na pag pinakain, kasing dami na nung kinakain natin yung dapat binibigay. At ito po, sa umpisa, 2 to 3 meals lang po yan. At yung ibang ibang times ng araw, dapat po nagbe-breastfeed per demand pa rin si mami. And then after po niyan, mga 9 to 11 months na po sila, pwede na po natin gawin na finely chopped. So, in addition po, hindi po puro starch at carbohydrates na nga ibibigay. So, paisa-isa po na ini-introduce, ibigay po natin sa kanila din. Nag-umpisa ka dun sa thick porridge and mashed foods, pero magbibigay ka po ng variety. So, mashed na yung proteins na manggagaling po yan. Pwede pong manggagaling po yan sa isda, and then hanggang makapag-introduce na po tayo unti-unti dun sa mas matitigas na meat. And then, yung fruits and vegetables, imamash po natin pa rin yan. And then, pagka po yung tuwing nagpe-prepare po tayo, dapat po ay iiwasan natin yung piraso na baka makachoke sa bata. Pero yun nga po, mag-start tayo sa mash, unti-unti po siyang gagraduate. Dun sa consistency, magiging mash, magiging ground, and then, around 10 months old, 11 to 12 months old, dapat po chopped na lang siya. And then, mag-e-end up tayo dapat, pag 1-year-old na po siya, dapat regular na po na food na malambot ang pagkakaluto. Kagaya na po ng tinatawag nating table food. Yun po yung dapat na process ng complementary feeding. Ayun. So, very important po yan, Pati yung kung paano ba prepare. Una muna mashed, and then ground, and then chop. Huwag yung, Diyos ko, baby pa lang, chop na kagad yung binibigay mo. Aba, Exactly. Talaga baka mag-choke po yan. Diba, Miss Annie? Nakakatakot. Alam mo, attorney, ito pinapaliwanag ni Dr. Grace, sana mapakinggan ng gusto, because meron din ako nakikita ng mga nanay pa na masyadong hindi aware. Ingatan nyo po, napakadelikado pala nito. Kagaya ng kanikwento ni Attorney Dot na condensed milk ang pinapainom, and then namatay po yung bata. So, importante po yan. Now, Attorney, itong tanong ko kay Doc Grace, kung hindi maibibigay, let's say for example, sa isang sanggol, ang ibang mga nutrients na yan during the period of complementary feeding, ano yung pwedeng mangyari doon sa sanggol po, Dr. Grace? So, ganun po. Pagka po hindi maibigay, let's say, mga mahirap po sa pondo, ang isa po sa pinaka-common na mangyayari kapag hindi balanse yung mabibigay, let's say, ang ma-afford lang niya, puro lugaw. Kailangan po ang mga bata po na ganitong edad, at that point din po yung iron content ng breast milk o ng iba pang food items, hindi po niya nakukuha. So, kaya po na ririnig nyo kahit noon pa yung iron deficiency anemia, pwedeng mangyari po yun. Another one is magkakaroon po sila ng vitamin A deficiency at saka po zinc. So, yun po yung mga most commonly hindi nila makuha or hindi nila magiging deficient sila kapag hindi po maibigay yung sapat na amount at klase ng pagkain via complementary feed. Okay, Attorney Dot, before ibalik ko sa inyo, you made mention about the Yes, Miss Annie. Kapag hindi nyo po ito naibigay, magkakaroon yung iron content hindi makukuha, yung possibility na mawalan ka ng vitamin A, and then deficiency ka din doon sa zinc, iron deficiency. What will happen doon sa isang bata na nagsasuffer o magsasuffer ng ganyan dahil hindi niya nakuha doon sa complementary feeding na po yan? So kapag chronic po na nangyari yan, matagal na panahon na hindi niya ma-supply, yun, pagka po iron deficient, yun, sakitin po sila, magiging bababa po yung pula ng dugo natin, yung mapuputla nga po sinasabi, at nung araw, tinatawag po nilang mga lampayatot yung mga batang ito. Pag naman po vitamin A, magiging malabo ang mata, night blind po sila. So,
So, yun po ang mga affected. And then yung zinc, mga madali pong dapuan din ng sakit at saka mahina yung digestive capacity. Parati pong nagtatae. At yung iba naman po, parating may sakit sa baga, pulmonya. Okay. Severe. Yung severe na mangyayari sa kanya, Doktora? Severe po, kapag ka po chronically malnourished, pwede pa rin pong mag-lead to death. Okay. So, Attorney Dot, that's the result, ha? Pag mayroon kayong iron content na nawala, may deficiency kasi hindi nakuha doon sa complementary feeding. Okay. Dr. Grace, thank you very much for this insights. Muli, andito si Attorney Dot. Go ahead, please, Attorney. Thank you. Yes, Miss Annie, I think you asked a very, very good question. No? Thank Kung ano you yung po. magiging effect kapag kulang nga na hindi nakuha ng bata yung mga vitamins na yan. And Miss Annie, kanina we were talking about the status of our children now na nandun tayo sa baba when it comes to academic performance. And I read in some research works that yung performance po natin ngayon na napakasama in the world ranking has something to do with the malnourishment of our children. Kaya kung hindi po sila well-nourished, affected na rin yung brain. No? Kasi nga, kulang sa iron, kulang sa vitamin A, kulang sa zinc. Lahat yan di ba? Miss Annie, ano ba yung word na ginagamit? Kawing-kawing? Dahil nga lagi kang may sakit. Masakit yung tiyan mo lagi. Meron kang anemia. Kung ano-ano yung sakit mo, definitely may effect yan sa utak mo. So Miss Annie, ito yung isa pa sa mga pwedeng gawin ng ating government. Kung gusto natin na maganda ang ating academic standing in the world, then we have to go back to taking good care of our children. Anyway, ito na naman tayo, Miss Annie. Dr. Grace, diba? Anyway, Dr. Grace, balik po tayo doon sa ating topic, no? Punta naman tayo po doon sa nanay, okay? Ano po ang pwedeng gawin ng isang nanay para po siya ay maging malusog while breastfeeding? Kasi nga, gusto mo nga mag-breastfeed, hindi ka naman makapag-breastfeed kasi ikaw mismo hindi ka healthy, di ba? So what can she do, Doktora? Yun pa pala po ay i-add ko lang dun sa kanina natin, no? Yung sinabi nyo na poor performance sa school. So kasi nga mababa yung mababa yung energy, laging mag-a-absent. So yun po yung magiging effect na at saka mababansot. Hindi ko po nabanggit, no? Bago mangyari lahat ng iba pagkulang, magiging bansot sila. Yung mommy naman po, so bukod sa dapat ginagawa natin tong complementary feeding, dapat din po, nasa sinapupunan pa lang sila, healthy na yung mommy. So, ang dapat pong ginagawa ng mga mommy is as much as possible, kumain po ng balanse. Hindi po yung panay junk food or hindi tayo mag-give in lang basta sa cravings. Diba? Parang nababanggit lagi yun na parang pinaglilihan, ganyan. Pero ang dapat pong nagiging goal ng mga nanay, as much as possible, gawing balanse ang diet. Ibig sabihin, may carbohydrate, may mga kanin, may ulam, at may gulay, at prutas. So, dapat po lahat yun meron. At bukod po dun, kasi pagka po may variety yung kinakain natin, mas malaki po yung chance na makukuha mo lahat ng kailangan mo. Kesa sa pagpare-parehas yung kinakain mo, may chance na meron kang mamimiss out na hindi mo makakain na food group. So, kung halimbawa, hindi ka dati kumakain ng gulay at prutas, dapat po kapag naging mga mothers na kayo, iisipin nyo po yung kinabukasan ng baby nyo. At isa po doon yung dapat ay kakain kayo ng balansyado. So, dapat kasali ang prutas at gulay. Pati po, tamang protina at carbohydrate. Pati po tubig at activity, kasali din po. Naku, ganda naman ang tinuran sa tanong mo, Attorney Dot. Yes, Miss Carbo, Annie, kasi ulam, gulay, prutas.
Oo, talagang napaka-importante nga ng balanced diet, no? Hindi lang sa mga bata, kundi pati doon sa mga magulang, lalo na yung breastfeeding na mothers. Pero napaka-importante nung sinabi ni doktora na kahit pregnant ka pa lang. Kasi kahit nandun pa yung baby mo, sa tummy mo, binibigyan mo na siya ng nutrients eh. That's correct. Kung ikaw mismo hindi ka healthy, anong ginagawa mo? Naglalasing ka, nagsisigarilyo ka, may effect na, di ba? May effect na yun sa bata. Hindi ka kumakain ng well-balanced diet, meron na yung effect dun sa bata. So, eto naman po yung tanong ko, Doktora. Miss Annie, allow me to ask this question before I give to you the screen. No? Yes. Kasi pinag-usapan na po natin yung well-balanced. No? Sabi po ni Doktora, introduce na po natin yung gulay, prutas, gano'n. Paano po, Doktora, kung yung baby mo o yung toddler mo, no, ayaw po niya talaga ng lasa ng prutas o yung lasa ng gulay. Ano po ang pwedeng gawin po ng mother? Go ahead po, Doktora. Okay. Meron po tayong tinatawag na responsive na feeding. Ang tawag po ay responsive. Ibig pong sabihin, gagawa po tayo ng way para maging pleasant yung activity ng pagkain. Sa unang pag-introduce po natin ng mga bagong pagkain sa bata, natural po na sa una, hindi lahat yan magugustuhan ng baby. So, sa pagbibigay niyo po sa kanya na unti-unti, at paulit-ulit, hindi mo siya pipilit, pero i-reintroduce mo po sa kanya. Pero wala pong pilitan kasi lalo po nagiging associated with an unpleasant experience yung ganon. Lalo po niyang hindi kakainin yung gusto mong itry niya. So bukod po sa dapat pleasant yung lasa niya, dapat pa rin po pleasant yung buong experience. So, nga pala po, dapat din po yung ganitong type, yung pag-introduce ng iba-ibang taste and textures, dapat mangyari during the complementary feeding period. May mga studies po kasi na nagsasabi na pag hindi na gawa ito during this period, nagkakaroon sila talaga ng preference na panay matamis lang, panay maalat lang, or panay malutong lang, or panay malambot lang. So, yung variety, dapat mapatry natin sa kanya. Pero wag po tayo mag-alala mga mami kasi sabi po, maraming beses mong mai-introduce bago sila talagang magde-decide na ayaw na talaga nila nitong type of food na to. So, yun po. Tapos, hayaan po natin silang matutong kumain on their own para po parang experience na hindi lang lagi siyang sinusubuan. Pwede po niya isubo with using their hands. Ganun po. Tapos, wag po nating sanayin na kumakain sila na may mga screen sa mukha, may mga tablet at cellphone. So, dapat po nakakonsentrate dun sa activity, which is pagkain po. Okay, very good tips po yan. Miss Annie, ako, Miss Annie, before ibigay ko sa'yo, kasi daughter-in-law ko, no, ang galing niya sa ganyan. In-introduce na niya yung mga gulay. Oo, batang-bata pa yung aking apo. Naglagay na siya ng mga broccoli, mga squash, and yung apo ko, yung anak niya, marunong. In fact, favorite niya, Miss Annie, ang broccoli. Ako mismo, matanda na ako, hindi ko masyadong gusto yung lasa niyan. Pero, kaya congratulations po sa akin daughter-in-law. Sa Amerika, Miss Annie, talagang yung mga mothers doon, they're very particular about what they feed their children. Correct. So, nakikita natin yan. Nasa undeveloped countries, we should learn from what they are doing in the first world countries. Miss Annie? Opo. Totoo yan, Attorney Dot. Kasi dito, pasabaw-sabaw lang ng mga binili mong, yung, anong tawag doon, Attorney Dot? Yung mga nabibili na mga processed foods, yung mga mami-mami. Nako, mga noodles, Noodles, okay. Di ba? Kung tawagin mami-mami. Noodles, yes. Di ba po? Sabaw-sabaw na noon. Di ba ilan na? Yun ang pinapakain nila, Attorney. Ilan na. Oo. Ani, ilan na ang nakausap natin na nanghingi ng tulong sa atin dahil may problema sa kidney, may problema sa liver. That's correct. Dahil yan ang kinakain nila araw-araw. Pasensya na, pero we have to say this. Yung noodles po, nako,
di ba, Miss Annie, kawawa naman yung mga bata. Batang-bata pa may problema na kagad sa liver or sa kidney. Dahil yan po ang pinapakain morning, noon, and nighttime. Wag po. Okay. Attorney, Ayan, by saying Sani? that, ito, i-call ko din ulit yung atensyon ng mga mambabatas na nandoon sa linya ng chairman ng health, both the Senate and the Congress, ano po yung lower house natin, you can ask siguro or you can have a meeting with the manufacturers ng mga pagkain na ganyan. Improve it, ha? Na mag-fit naman doon sa ating mga mamamayang Pilipino. Matagal na kayong kumikita at pinagkakakitaan. It's time naman na isipin nyo yung welfare and health ng ating mga mamamayang Pilipino. They can do that, Attorney Dot. Okay, Attorney? Yes, Napunta yes, na Miss naman Annie. tayo doon. Talaga, Miss Annie, this is of national interest eh. That's correct. Dapat hindi na talaga tayo pumayag. Do you remember, Miss Annie at saka Doktora, ibabalik ko lang dun sa time na sikat ang paninigarilyo, pinapabayaan lang eh, di ba? Yeah. And then slowly, lumabas yung nagprotesta na yung mga tao dahil ang dami nagkaka-cancer dahil sa sigarilyo. I think this is already the time for us to speak up against noodles. Pasensya na po, pero ilan na po ang namatay? Ilan na po ang nagkaroon ng mga problema sa kanilang mga atay dahil po dyan? So let's do something. Doktora, sige po, magsama-sama po tayong lahat. Kami po, we will support you if you are going to have that advocacy against this, yung mga producers nito. Let's do something, di ba, Miss Annie? Yeah. I'm willing to sign, to fix my signature and support to your whatever programs na gusto niyo gawin dito. Amin na, mayroon na kayong dalawa nakasama, Dr. Grace. Hindi tayo titigil. Hindi tayo titigil. Hindi pa, Miss Annie, eto lang, Doktora, sabihin ko lang po sa inyo, yung aming advocacy noon na yung mga artista na wala namang alam, talagang we spoke against it and nagkaroon po ng epekto yan. We really have to speak up. Hindi naman po pwede po na sa Senado, mga artista na wala namang ginagawa, wala namang alam, pasensya na po. Ang ilagay po natin ay yung talagang makakatulong po sa bayan, hindi dahil sikat ka lang, porket artista ka. And we were successful. Nung nagsalita po tayong lahat, we became successful. And I think we can do something about this, yung pong proliferation of the eating of noodles na napakasama sa mga hindi lang sa mga bata, but even in That's adults. Correct. Doktora, what Yes. can you say po? Isa lang po yung noodles, marami pa po tayong battles, pero kasama nga talaga po yan sa pinaka-ultra process na klase ng pagkain. So, kasali po dun yung noodles and other very, very sweetened beverages na iniinom po ng pati yung pinakabatang miyembro ng ating pamilya na akala natin napapasiya natin sila, kaso lang po nasisira natin yung habits na dapat meron sila. Kasi naniniwala po ako, healthy adults po come from healthy children. They were once healthy children, kaya sila umabot para maging healthier adults. Kaya dapat po bata pa lang, hindi po dapat natin paniwalaan yun na kahit ano pwede niyang kainin, bata pa naman siya. Hindi po ako naniniwala doon. So, para po sila lumaki as healthy adults, dapat po tama yung habits nila as children. Kaya, bata pa lang, dapat marunong kumain ng totoong pagkain, hindi po yung mga nakaprocess na napakaalat, napakatamis, at napakataba. So, kailangan po talaga siguro mag-develop tayo muna. Tayong mga magulang at saka mga carers for kaming mga pediatricians po. Talagang ina-advocate natin na yung whole food, yung totoong niluluto natin sa bahay, yung lutong bahay na hindi instant. Yun po yung ina-advocate natin na dapat mas madalas natin kinakain daily. At yung mga ganito na nauso siya dahil sa mga kalamidad, di ba? Doon siya binibigay. Pero wag po tayong mas-stuck doon na pa rin tayo sa ano na yun, stage na yun. Dapat mas daily natin, sa balanced diet. So, ganun po dapat yung maging battle cry at maging motto para maging kayo. Yes.
Okay, last na to kasi wala na po tayong time. Ang maganda po doon sa soft drinks, I believe pinagbawal na po yan. No, yung mga carbonated drinks, pinagbawal na po yan sa mga eskwelahan. Pero yung noodles, we still have to do something about it. Hindi pa masyadong nandun sa consciousness ng mga tao. Why? Kasi napakamura. Pangalawa, Correct. lalagyan mo That's lang ng correct. tubig tapos na, may That's pagkain correct. ka na. We That's correct. really have to do something. Magsama-sama ang mga doktor at yung mga nasa media, and I think we can do something. Miss Annie? That's correct, Attorney Dot. Ha? Second demotion ako doon. Tama po yun. Ha? And we are requesting, Attorney Dot, na dapat mabilis ang pag-aksyon dyan. Ano po? Gawa na po kayo ng paraan kung paano makakausap ang mga manufacturers na ganyan. Kausapin nyo naman. Mag-produce sila ng mga pagkain na hindi po nakakasira sa ating mga mamamayan. Particularmente, yung mga sanggol na pinag-uusapan namin nila Dr. Grace Paglia. Attorney Dot, pasalamatan na natin si Doktora ngayong hapon. Napakaganda ng mga insights na binigay niya sa atin, yung mga informations. Maraming salamat. Doktora, Attorney Dot, Yes, please. Miss Annie. Yes, I agree with you. Napakaganda po ng mga tinuro sa atin ni Dr. Grace. In fact, ako po, itong section na to, isi-share ko po ito sa mga new mothers na kakilala ko. So at this point, we would like to thank profusely Dr. Grace Paglia, a pediatrician and medical nutrition physician from our partner hospital, the Valenzuela Medical Center or VMC. Maraming salamat po, Doktora. Thank you again. Thank you po for having me today. Happy to help. Okay. Yes, Maraming thank you so salamat much po again. po. If you liked or learned from this video, please click subscribe.